Papunta tayo sa labasan mga kagala, dito lang sa may dulo ng kalsada. Nauna na dun si D kasi habang may ginagawa ako kanina, sabi ko sa kanya ay mauna-una na siya para i-check niya yung mga motor na ginagamit namin. At habang ako ay naglalakad ng papalabas ay bigla ako nakaisip bumalik sa bahay kasi may nakalimutan ako. Bumili kasi ako mga kagala ng walis yung isang araw dito sa aming kay Chalite. Kaya naman ako nakalimutan ko yung pambayad sa kanya. At pagbalik ko din agad ay buti nilang at nakita ko rin siya na gumagawa ng walis dito sa bahay nila. Ayan mga kagala si Chalite, marami siyang tindang walis at masipag yan gumawa ng walis. 25 pesos lang ang isang piraso sa kanya ng walis mga kagala. Kaya kung gusto nyo ng walis, ayan, pwede kayo mag-PM sa akin or tuwing Sunday, makikita nyo siya sa palengke. Masipag kayo siya magtinda, linggo-linggo mga kagala sa palengke. At ayan, inaabot ko na rin ang bayad ko sa kanya. Tapos nandun si D sa may dulo na yun, doon natin siya pupuntahan dito lang sa kalsada. At paglapit ko kay D, ito na nga nagkakalikot na siya. Sipag yarn. Sabi ko kasi kay D mga kagala, yung preno ng motor ko masyadong malalim at minsan ako'y tuon na. Pigang-piga na hindi pa rin nagpipreno. Kaya inaasikaso niya. Kapag maputik ay hanggang dito lang talaga namin iniiwan ang aming mga motor. At dito mga kagala ay napapalibutan ng puro palayan kaya napakabango dito kapag malapit na ang tag-ani. Tapos na di ayusin yung preno kaya naman ayan sinusubukan na niya. Binibiro ko pa nga siya kako ayus-ayusin baka hindi pat baka mamay pag ako nagdadrive baka bigla na lang tumalsik. Joke lang pero sabi niya may nararamdaman daw siyang mainga kaya ayan pinukpok-pukpok niya ulit. Titingnan niya ulit niya kung magiging okay na. Kasi may beses kasi mga kagala itong motor namin. Hindi naman talaga namin nagagamit ng madalas. Lagi lang naka-stock. Kay mama lang kasi ito mga kagala. Kapag sasamahan ko si mama talagang service lang niya ito. Kaya naman minsan kung kailang hindi ginagamit, paggamit namin biglang lalo nagkakaproblema. Dahil nga siguro marahil lagi naka-stock. Kaya ayan ngayon lang ulit namin nagagamit ni D sa paggagala para hindi naka-stock. At nang magawa na ni D, ayan pinasubukan na niya sa akin para daw makapa ko kung ano pa yung gusto kong ayusin sa preno kung kailangan pang i-adjust o hindi. Kaya naman syempre ako'y tuloy-tuloy at sinubukan ko na rin para matapos na kami. At habang pinapatakbo ko, hindi na ako masyadong lumayo kasi sabi ko okay na naman siya. Tama-tama na lang yung preno niya, hindi tulad nung dati na talaga naman ako'y pigang-piga na ay wala pa. At pagkatapos na di ayusin si tubo, yung motor na ginagamit ko ay sabay naman niyang inayos din si kulas. Kasi napapansin din niya na yung plaka sa likod ay para daw medyo umaalog na. Saktong dating naman ni Joy kaya ayan nakikutkot na rin, nagkutkutan na kami. At kaya kami mga kagala ay sige ang kakukutkutan ng mga motor namin ay dahil may gala kami bukas. Total Sunday naman kaya day off muna ulit ang mga gala. At dahil nga si D ay nakapagserbisyo sa akin na maganda-ganda, ako'y nautusan pang pabalik sa bahay. Pinakuha niya ako ng cable tie saka ng susi. Pagdampot ko ng susi ay naalaala ko dapat nga pala akong dumaan din dito sa bahay ng kapatid ko na si Ate Ling kasi may dadalhin akong tasa at ang kanyang mangkok ng isang hapon na pinaglagyan ko ng mais. Magkakalapit lang mga kagala ang bahay namin dito magkakapatid. Yung kubo na yun ay bahay ng kapatid kong si Richard. Tapos ito namang bahay na to ay bahay ni Ate Munay at ni Kuya Larry. At yung taas niyan ay yung bahay na namin. Pagdating ko sa bahay ni Ate Ling, aba, may pasabit saging effect. Inilagay ko na lang dito sa table yung kanyang tas at ang kanyang mangkok kasi siya ay naglalaba. Ito yung bahay ng kapatid ko mga kagala. Inuutay-utay pa nilang ayusin tong kusina nila pero maganda na yung resulta. Yan ang kapatid ko bising-bihis sa paglalaba. Hindi na natin idadamay pa kasi baka ako'y mabatikal ng kanyang barasan. Bahay muna nila mga kagalang inyong madadaanan kapag kayo ay pupunta sa amin kasi nasa bungad lang sila. Ayan mga kagala, tuloy-tuloy na ulit tayong lalabas. Dito na tayo dadaan sa kabila, hindi na tayo nakaraan kay Chalite. At pagkaabot ko kay din ang iniutos niya sa akin ay agad-agad din naman kami natapos sa aming ginagawa. Yan na si Joy, pauwi na rin kami at pauwi na rin si Joy. Tinatry na niya yung kanyang motor, dadalhin na niya papasok sa kanila kasi lilinisin daw niya. Talaga naman excited na naman sa paggagala bukas. Tara na mga kagala, uwi na tayo. Na naglalakad na kami papasok ay nakita namin si Kuya Larry at si Ate Munay. Magpapagiling daw sila ng kanilang palay. At pagka uwi namin sa bahay ay oras na naman para magkulayan tayo ng buhok. Kasi mga kagala talagang putian na tayo ng mga buhok. Alam mo na, natanda na. Pero talagang una ako nagkaroon ng puti ng buhok ay grade 5 ako. Tapos naging malala nung second year high school ako. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy. Mabuti na lang nandyan si D. Dakila akong tagapagkulay ng aking buhok. Kinukulayan niya ako pero hindi ko siya makulayan kasi hindi siya satisfied sa ginagawa ko. Kaya ang ginagawa niya pagkakatapos niya asikasuhin yung buhok ko para takpan ng ating mga puting hindi na mapigilan, siya naman na nagkukulay ng sarili niya.
Kaya ayan, hinapo na kami kasi nagpahinga din muna kami bago pa kami nakapagkulayan. O paano mga kagala, dito ko na lang ulit tatapusin ang aking pagbabahagi sa inyo ng aking munting vlog para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye bye!